Mahigit 3 buwan na lang bago ang araw ng halalan sa Israel, hinihikayat ni Pangulong Isaac Herzog ang mga politiko at botante na gawing maayos at magalang ang kampanya. Sa talumpati sa TV bago ang pag-aayuno ng Tisha B'Av, na ginugunita ang pagkawasat ng una at ikalawang templo. Nagbabala si Herzog sa posibleng padlala ng hidwaang pampulitika. Aniya, ipinapakita ng kasaysayan ng mga Hudyo ang kabayaran ng pagkamuhi sa isa't isa. Nagbabala rin siya tungkol sa mga banta sa integridad ng halalan at sinabing na ipaliwanag sa kanya ng mga pinuno ng Shin Bet at ng Central Elections Committee ang mga hamong nagmumula sa loob ng Israel at sa ibang bansa. Nanawagan siya sa mga tagapagpatupad ng batas na protektahan ang halalan at hinikayat ang mga Israeli na maging responsabal sa nilalamang kinukonsumo at ibinabahagi sa social media. Natapos siya sa isang direktang panawagan sa publiko at sa mga lider ng politika. Ako'y nananawagan sa mga halal na opisyal, mga aktivista at kandidato mula sa lahat ng partido. Mga pulang linya, huwag gawing magkaaway. Sa mga kaaway, tandaan, ang halalan ay hindi isang digmaang sibil. Ngayon, makakasama natin si Jonathan Javor, isang international na political consultant at dating senior advisor kay Foreign Minister Gideon Saar mula Herzliya. Salamat. Jonathan, salamat sa oras mo. Kaya huwag lumampas sa pulang linya. Nababala si Pangulong Isaac Herzog na ang eleksyon ay hindi digmaang sibil. Sa tingin mo, bakit siya nagbigay ng ganitong di pangkaraniwang babala at gaano ito nakakabahala sa ngayon? Magandang gabi. Una sa lahat, ang ibig kong sabihin, isaisip natin na ang ikasiyam ng Av Shabbat Av ay pambansang araw ng dalamhati sa Israel. Lahat ng pangunahing politiko ay maglalabas o naglabas na ng mga pahayag. Naglabas din ng pahayag ang punong ministro ngayon tungkol sa nangyari na parehong ang unang at ikalawang templo ay nawasa. At ang pagkakaisa na yan ang dahilan kung bakit umuunlad ang mga Hudyo. At ang pag-aaway-away ang nagdudulot ng ating pagkawasak. At yan ay isang bagay na nangyayari taon-taon. Wala namang ibang dapat tingnan pa doon. Kaya nakita natin itong mga nakaraang buwan habang papalapit tayo nang papalapit sa pagdedeklara ng halalan na ang tensyon sa pagitan ng iba't ibang paksyon, iba't ibang pananaw, iba't ibang ideolohiya ay talagang napakataas. At nakita natin ito sa mga kalsada, maging sa mga demonstrasyon ng mga ultra-orthodox. Nakita natin ito, mga demonstrasyon ng ibang grupo. Nakita natin na parang ang mga Israeli ay hindi talaga nagkakasundo ngayon. At may mga seryosong pagkakabaha-bahagi sa loob ng lipunan. At ang tanggulo na ang trabaho ay maging tinig ng pagkakaisa. Hindi kailangang makisangkot sa partidistang politika. Tama lang na lumabas siya ngayon at magsalita. Mga kaibigan, tandaan na ang eleksyon ay pagdiriwang ng demokrasya at ang mga karibal sa politika ay hindi magkaaway. At minsan, napakadali lang talaga. Alam ninyo, marami na akong hawakan na eleksyon dito sa Israel at sa ibang bansa. Napakadali talagang isipin na ang kabilang panig ay kaaway. Pero kailangan mong tandaan na sa huli, iba lang talaga ang pananaw nila. Na umaasang pareho rin kayo ng layunin na makatulong sa mga tao. Magkaiba lang talaga kayo ng pananaw. Kaya yun ang malawak na linya. Ang masasabi ko lang ay kailangan nating isaalang-alang ang eleksyong ito dito sa Israel. Ito ang magiging kauna-unahang eleksyong hinuhubog ng AI at nakita na natin ito. At parang yung hangganan na dati ay napakalinaw, sigurado magiging malabo ngayong eleksyon dahil pinapayagan ka ng AI na gawin yon. At nakita na natin ito halos agad-agad sa video na inilabas ng punong ministro kamakailan kung saan nakita natin si Gadi Eisenkot na tumatakbo papunta sa isang tao na kamukha ng kanyang anak at pagkatapos ay biglang lumihis at niyakap si Mansour Abbas. At pagkatapos ay nakatanggap siya ng batikos. Pinalitan niya ito ng isang babae. Ginawa rin ng Blue and White Party ito kay Netanyahu. Tumakbo siyang parang papunta sa sundalo pero lumihis para yakapin si Golda. Nakikita nating nabubura ang mga hangganan at mas malayo na ang nagagawa natin tuwing eleksyon. At sa tingin ko, tama talaga ang presidente na hayagang magsalita ngayon at agad-agad, mga kaibigan, tandaan ninyo ang eleksyon ito. Ang pinakamadilim nating araw ay dulot ng alitan sa loob.
At tandaan ninyo na pagkatapos nito, isa pa rin tayong mga tao at gusto pa rin natin ang kabutihan para sa Israel. Yung nilalamang gawa ng AI na sinasabi mo na ginagamit sa mga patalasta sa kampanya, ang ilan dito ay talagang tahina-hinala, pangit at nakakabahala. Tulad ng sinabi mo, pakiramdam mo ba handa ang Israel na harapin ang mga hamon na ito sa panahon ng kampanyang ito? Sa totoo, kung tutusin, mukhang napaka-advanced talaga ng Israel sa teknolohiya sa mga kampanya. Lalo at wala pang ibang nakagawa nito noon sa paggamit ng teknolohiya at mga magagamit natin. Kaya ito talaga ang magiging unang eleksyon kung saan sobrang gamit ang AI. At nakikita natin kung gaano karaming material ang nagagawa ng iba't ibang partido sa loob lang ng isang linggo. Mula nang formal nang ideklara ang eleksyon, kung gaano karaming material ang lumalabas. Ngayon, may mga panawagan na sa iba't ibang bansa na magpasa ng batas tungkol sa paggamit ng AI sa eleksyon. Parang sa Amerika, kung opisyal ang mensahe, kailangang sabihin ng politiko o kandidato na inaprubahan ko ang mensaheng ito. Gusto rin nila ng ganon. Sa AI, kung saan makakaroon ng logo or kung ano man sa dulo, katulad ng ginawa nila noon sa mga CD. Parang sinasabi na ang video na ito ay ginawa ng AI. Kaya talagang mahirap sagutin ang tanong na ito. Sa huli, ang tanong ay, magagawa ba ng publiko na malaman ang pagkakaiba ng totoo at hindi totoo? Ngayon, kukwestiyunin na ang anumang talumpati ng politiko. Totoo ba ang talumpati at emosyon niya? O umaarte lang siya? AI ba ang gumawa nito? Siya ba talagang sumulat? At sa huli, ang palabas ba ng AI ang papalit sa totoong pulisiya? At iyan ang magiging pinakamalaking tanong. At iyan ang isang bagay na talagang kailangang bantayan ng publiko. At tandaan na, alam mo, pagkatapos ng eleksyon, yung politikong mananalo, sino man siya, kailangan niyang magtrabaho at gawin ang tama para sa publiko. At yan ang ginagawa ni Tama. Peter Ang. Dapat itanong ito ng publiko sa kanilang sarili sa susunod na mahigit 90 araw. Alam mo, kamanggamang habang AI, posible. Pero, nangangahulugan ba yon ng totoong pulisya? Sinabi ng Pangulo na mag-ingat sa mga nilalaman sa social media na kinukonsumo at ibinabahagi ng mga tao. Kamangha-manghang talakayan. Salamat, Jonathan Javor. Ako mula sa Hitsvia. Salamat.